Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Personal na binisita nitong Huwebes, July 25 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na binaha sa Camanaba o Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela area. Sakay ng truck, inikot ni PBBM ang ilang lugar sa Valenzuela City, Malabon at Navotas City. Pinangunahan rin niya ang pamimigay ng relief goods. Tinignan rin ni Pangulong Marcos ang nasirang navigational gate sa Navotas. Ito'y nasira dahil sa nagpumilit na pumasok ang isang barge. Ayon kay PBBM, dapat muling tignan ang disenyo ng mga flood control. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. Dahil, for example, this was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Hataw Balita ngayon. Isinailalim na ng DOH sa Code Blue Alert status ang Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon bunsod ng epekto ng matinding pag-ulan at malawakang pagbaha na dulot ng Super Typhoon Karina at Habagat. Sa ilalim ng Code Blue, magde-deploy ng dagdag ng mga tauhan ang ahensya bukod pa sa regular na mga staff sa day-to-day operations upang tumugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Siniguro naman ng kagawaran na nakahanda ang emergency and essential medical care at public health services sa mga evacuation centers. Hataw Balita ngayon. 14 ang napaulat na nasawi sa iba't ibang lugar sa bansa, bunsod ng Habagat at Bagyong Karina, batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Sa datos tala ng ahensya, pinakamarami sa mga nasawi ay mula sa Calabarzon Region. Bagaman kinukumpirma pa ng NDRRMC ang mga detalye ng 5 casualties doon. Apat naman ang kumpirmadong nasawi sa Region 9, habang tig-isa naman sa Region 10, Region 11 at National Capital Region o NCR. Isa naman ang kumpirmadong patay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARRM, habang inaalam pa ang impormasyon ng isa pang napaulat na nasawi, bunsod pa rin ng masamang panahon. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan na ng Philippine Coast Guard ang posibleng pagtagas ng industrial fuel oil mula sa oil tanker na lumubog sa Bataan pasado alauna ng madaling araw nitong Huwebes, July 25. Nasa mahigit 1.4 million liters ng industrial fuel oil ang pinangangambahang tatagas mula sa motor tanker na MV Terra Nova na lumubog sa layong 3.6 nautical miles east ng Lamao Point sa bayan ng Limaya. Tuluyang lumubog ang barko bandang alas 3 ng madaling araw. Hataw Balita ngayon. Dalawa pang mga probinsya ang isinailalim na state of calamity bunsod ng matinding pinsala na idinulot ng Bagyong Karina at Habagat. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Abalos, bukod sa Metro Manila, Cavite at Batangas, isinailalim na rin sa state of calamity ang Bataan at Bulacan. Bukod sa mga nabanggit na probinsya, may iba pang mga bayan sa Luzon ang lubharing naapektuhan ng matinding kalamidad. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Office of the Vice President na bumiyahe pa abroad si VP Sara Duterte kasama ng kanyang pamilya para sa isang personal trip sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karina sa bansa. Sa inilabas na pahayag ng OBP, kinalulungkot nito na nataon sa pananalasa ng bagyo ang pag-alis ng pangalawang Pangulo. May permiso o approval naman umano ang kanyang pag-alis matapos isyuhan ito ng Travel Authority ng Office of the President noong July 9. Gayunpaman, patuloy ang pamamahagi ng tulong ng Disaster Operation Center ng OBP sa mga biktima ng malawakang pagbaha.
Mahigit 120 na pamilya naman ang inilikas sa Pangasinan dahil sa masamang panahon. Si Grace Doctolero humahataw. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang nananatili ngayon sa evacuation center ang 88 pamilya o katumbas na 279 na individual mula sa 5 bayan at isang syudad sa Pangasinan dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat na pinaigting ng bagyong Karina. 34 na pamilya naman ang nanunuluyan sa labas ng evacuation gaya na lamang sa kanilang mga kaanak. Base sa datos ng Pangasinan DRRMO, as of 11 AM kahapon, ang mga nasabing evacuees ay mula sa mga bayan ng Bani, Labrador, Infanta, Mga Tarem, Sison at lungsod ng Alaminos. 10 barangay naman ang naiulat na nakararanas ng pagbaha mula sa bayan ng Lingayen at Mga Tarem. Sa ngayon, masusing nakabantay ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng PDRRMO sa mga ilog sa lalawigan. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isinailalim na sa state of calamity ang 3 bayan sa Rizal Province dahil sa epekto ng matinding pagbaha. Si Jenica Cruz humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagdeklara na ng state calamity sa 3 munisipyo sa lalawigan ng Rizal dahil sa pinsalang idinulot ng nangyaring matinding pagbaha kamakalawa. Kabilang narito ang mga bayan ng Cainta, San Mateo at Rodriguez kung saan tuloy-tuloy ang pag-iikot ng mga local government unit at ilang ahensya ng gobyerno. Sa San Mateo, nasa 3,300 pa ang kabuuang bilang ng mga pamilyang hindi pa rin makabalik sa kani-kanilang mga tahanan. Bukod dito, sa Montalban naman ay pinuntahan ng Municipal Health Office ang mga evacuation center upang magsagawa ng health assessment monitoring at pamamahagi ng gamot at prophylaxis kontra leptospirosis. Sa Cainta naman ay patuloy ang pamamahagi ng relief goods at clearing operation. Samantala, nag-anunsyo na ang Cainta na walang pasok ngayong araw sa lahat ng antas ng public and private schools. Jenica Cruz, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Budget and Management o DBM na handang suportahan ang pagsisikap ng pamahalaan upang tulungan ang ating mga kababayang lubhang naapektuhan ng Typhoon Karina at ng Southwest Monsoon o Habagat. Si Danny Morar, humahataw! Hataw Balita ngayon. Inihayag ni DBM Secretary Amina Pangandaman na nakahanda ang pamahalaan na sumuporta sa lahat ng disaster rescue and relief operations. Ayon sa kalihim, maaaring pakilusin ng mga natukoy na frontline agency ng pamahalaan ang kanilang Quick Response Fund o QRF na nakalaan sa kanilang mga budget. Batay sa pinakabagong data, may 11.123 billion na calamity fund pa ang pamahalaan mula sa 22.736 bilyong alokasyon ngayong taon. Mula Enero hanggang Hulyo 2024, umabot na sa 11.612 bilyong calamity fund ang naipalabas. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue ang sugatang motorcycle rider at isa pang kasama nito na sumemplang ang sinasakyang motorsiklo matapos makasagasa ng aso sa Daraga Albay. Binigyan din ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga natamong sugat ng isang security guard matapos itong madulas sa Cainta, Rizal. Si Joshua Antonio, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nadatnan ng UNTV News and Rescue Team ang sugatang motorcycle rider at isa pang kasama nito sa gilid ng kalsada sa barangay Anislag, Daraga Albay. Kinilala ang rider na si Albert Fruto na residente ng Magallanes, Sorsogon City at kinakasama nitong si Rosemary Bailon. Nagtamo ang rider ng gasgas sa tuhod at kamay habang gasgas sa tuhod, kamay at siko naman ang tinamo ng kasama nito na agad naman nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue.
Ayon sa rider, binabaybay nila ang national road papunta ng Tabaco, Albay nang biglang may tumawid na aso sa kalsada, kaya't nasagasaan nila ito dahilan upang sumemplang ang sinasakyan nila motorsiklo. Saan po kayo galing, sir? Galing po kaming Magallanes. Saan po kayo pupunta po? Pupunta po kaming Tabaco. Saan lang po yung pakiramdam? Ay, medyo ayos na po. Yung pagdating po ba namin ay sakto lang po ba yun sa akin? Sakto lang po yung pagdating nyo, katutumbo pa lang namin. Ayon naman sa isa pang rider na nasa unahan lamang nila bago maaksidente, nakita na lamang nila na sumemplang na ito, kaya naman ay binalikan nila upang tulungan makahingi ng tulong kaugnay sa nangyari. Sakto naman napadaan ng grupo, kaya naman agad din ito narespondihan. Narinig niyo po yung pagkasemplang? Oo, narinig ko namin. Tapos binalikan namin sila. Pag gulong-gulong na yung dalawa dito. Yung aso, hindi na namin nakita. Yung aso, hindi na namin malang pasan ng takbo. Pero sabi ng dalawa, papunta daw dito. Buti nga, tama-tama nandiyan kayo. Pero yung motor po ay nakatumba pa? Nakatumba po yung motor nila. So, kumusta naman po yung takbo nyo? Ayos naman po yung takbo namin, tamang-tama lang. Halos sakto lang ho, sir, ang dating nyo. Ay tamang-tama nga ho eh. At ano lang nila, aksidente. Tama-tama nandiyan naman kayo. Laki yun ang pasalamat namin at tawa ng mahal Diyos, tamang-tama dating nyo. Matapos lapatan ng paunang lunas sa rider at isa pang kasama nito, ay tumanggi na ang mga ito magpadala pa sa ospital at pinili na lamang na tumuloy sa kanilang pupuntahan. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang isang security guard na nadula sa Bayanihan Village, Barangay San Isidro, Cainta, Rizal, pasado alas 5:30 ng hapon, July 24. Ang biktima na kinilalang si Nicolas Baribar, 56 years old, ay nakita ng team na hirap maglakad at may mga gasgas sa kanang siko at tuhod. Agad siyang binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue. Tumanggi naman siya magpadala pa sa ospital. Joshua Antonio, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inilatag ng Philippine Statistics Authority o PSA ang kanilang makabagong platforms para sa pagpaparehistro ng mga Pilipino at ang kasalukuyang mga programa ng ahensya. Si Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Tinalakay ng Philippine Statistics Authority o PSA katuwang ang Philippine Information Agency o PIA ang mga kasalukuyang aksyon ng ahensya para makalap ang tamang datos na kinakailangan para magsisilbi sa taong bayan. Isa sa mga yan ang Birth Registration Assistance Project para sa mga magpaparehistro ng kapanganakan para sa mga indigenous groups, Muslim Filipinos at mga poorest sector sa bansa. Kung ang problema naman nila ay tungkol sa paghalimbawa, the download, meron tayong mga teams na pwede nilang i-approach, makapag-ugnayan lang kahit sa lokal na pamahalaan, alam nila kung saan hahanapin yung mga PhilSys registration teams namin. Nagbigay naman ng palatandaan para sa mga lehitimong staff ng PSA na pumupunta sa mga bahay-bahay para kumuha ng datos bilang karagdagang pag-iingat o para maiwasan ang scammers. Ang amin pong mga enumerators dapat po ay naka-ID. So hanapin po nila ang mga ID ng mga nagbabahay-bahay. Dapat ay may ID po sila. Yun nga po, may naka-uniform dapat. May pahayag din naman ang PSA para sa sinumang hindi i-recognize ang validity ng national ID, maging ito ay ang printed ID, physical ID card at ang downloaded digital national ID. Yung mga establishmento na hindi tumatanggap ng ID ay pwede po nilang i-report. Yan po. Sa fraud management division ng PSA po. So Sige yon. Po. Salamat. Or kahit siguro mag-email kayo dito sa sa RSSO 4A para matanggap ang inyong ang reklamo ng mga establishmento na hindi tumatanggap na hindi nire-recognize ang national ID. At may mga issuances na tayo doon sa mga hindi tumatanggap, pwede silang i-penalize. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Sumailalim sa 3 araw na basic first aid and basic life support training ang halos 40 barangay officials sa Marinduque.
sa pakikipagtulungan ng UNTV News and Rescue. Si Lizelle Nael, humahataw. Hataw Balita ngayon. Problema ng mga kababayan natin sa Barangay Banahaw, Santa Cruz, Marinduque ang kakulangan sa first responders na may kaalaman sa first aid kapag nagkakaroon ng sakuna o mga aksidente. Yung kaibigan ko na na-choke siya last week lang. Tapos yung wala ko as in sa sobrang zero knowledge ako sa ganito. So ang ginawa ko, lumabas ako ng bahay at nanghingi ako ng tulong sa dahil nangingitim na siya, iba na yung kulay niya. Dagdag pa rito ang malayong lokasyon ng isang ospital na maaaring makapagsagawa ng isang major operation. Ang aming pong bayan sa pier, mula dito sa aming bayan hanggang pier, 1 hour drive. Tapos ang barko po from pier to Lucena, 3 hours sa dagat. So kung ang yung panahon po ang ating pagbasihan, talaga po baka po ang pasyente hindi pa nakakarating ng ospital o nasa gitnang dagat pa lang ay mabawian na ng buhay. Dahil sa suliranin sa lugar na natuklasan ng UNTV News and Rescue, isang libreng basic first aid and basic life support training ang ipinagkaloob ng grupo sa kanila. Sumailalim sa 3 araw na training ang halos 40 barangay official sa Barangay Banahaw, Santa Cruz sa isla ng Marinduque. Ang Basic First Aid at Basic Life Support Training ay bahagi ng advokasya ng UNTV News and Rescue Tulong Muna Bago Balita sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon. Layunin rin ng UNTV na maibahagi ito sa bawat individual anuman ang estado sa lipunan. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuo ng sarili nitong weather ang Oregon wildfire habang ito ay naging pinakamalaking aktibong sunog sa US. Mula sa Texas, USA, may humahataw na balita si Abby Valdez live. Hataw Balita ngayon. Abby, gaano ba kalaki ang wildfire na ito sa Oregon? Erwin, pinakamalaking aktibong sunog na ang wildfire sa Oregon na tinatawag na Durkee Fire sa halos 245,000 na ektarya kung saan ito ay nagbabanta sa mga tahanan sa mga komunidad ng Durkee, Huntington at Fry Valley. Nagpakita ang Durkee Fire na extreme fire behavior noong Sabado, Linggo at Lunes na nagsimula na itong lumikha ng sarili nitong weather system gamit ang pyrocumulus cloud ayon kay Stephen Parker, isang meteorologist sa National Weather Service. Mahigit na sa 6 na po ang sunog sa Oregon at Washington kung saan ang daan-daang kidlat mula sa mga bagyo sa Oregon ay tumama sa mga tuyong pananim at nagsimula ng mga bagong sunog. Nagtaas din ng air quality warning sa buong rehiyon noong Miyerkules dahil ang usok mula sa Durkee Fire ay nakakaapekto sa Boise at mga karatig bayan. Balik sa iyo, Sherwin. Yes, sabi saang lugar pa ba nakararanas ng mga wildfire? Sherwin, dito sa US, bukod sa Oregon at Washington, may active wildfires din sa California, Arizona, Nevada at Idaho. Sherwin? Alright, maraming salamat Abby Valdez mula sa Texas, USA na noong Pebrero 26 taong kasalukuyan sa Hutchinson County ay nag-apoy ang tinawag na Smokehouse Creek Fire na nakasunog ng higit sa 1 milyong ektarya. Hataw Balita ngayon. Nagsalita si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa US Congress sa gitna ng pagbabatikos sa kanya. Mula sa Regina, Canada, may humahataw na balita si Emerald Roca live. Hataw Balita ngayon. Magandang araw sa iyo, Emerald. Kailan ba nagsalita si Prime Minister Netanyahu sa US Congress? James, noong Miyerkules, July 24, nagsalita si Israeli Prime Minister sa harap ng United States Congress. Sa kanyang pahayag, tinanggi ni Netanyahu ang mga akusasyon ng war crimes sa Gaza at tinawag na nonsense ito. Binigyan diin ng Prime Minister na determinado ang Israel na magtagumpay laban sa Hamas. Ayon kay Netanyahu, ang war efforts ay crucial para sa global security at nanawagan ito para sa karagdagang military aid.
Samantala, binigyan diin ng kanyang talumpati ang malalim na dibisyon sa loob ng Kongreso sa kontrahan kung saan maraming Democratic politicians ang nag-boycott bilang protesta. Sa kasalukuyan, nasa halos ika-10 buwan na ang digmaan sa Gaza, kung saan sinabi ng mga local authorities na 39,000 Palestinians na ang napatay. Balik sa iyo, James. Yes, Emerald, may iba pa bang pagtitipon naka-schedule sa gitna ng pagbisita ni Netanyahu sa Amerika? James, this coming Friday ay nakatakdang magkita si Netanyahu at Donald Trump sa Florida. Ito ang first meeting ng dalawa simula nang si Trump ay nakipaghiwalay sa Israeli leader for recognizing Biden's electoral victory noong taong 2020. James? Yeah, maraming salamat, Emerald Roca mula sa Regina, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagdesisyon si Republican presidential candidate Donald Trump na hindi na siya magiging mabait laban kay VP Kamala Harris. Hindi na nito nais magtawag ng national unity sa mga naging atake nito sa kanyang kalaban. Ito ang umahataw na balita ni Daryl Angeles. Hataw Balita ngayon. Patuloy na inaatake ni Trump si Harris. Kasama pa rin sa mga sinasabi niya ang ilang kritiko kay President Joe Biden. Binabanggit din niya ang kanyang posisyon ukol sa abortion at tangkang pagpatay sa kanya sa nakalipas na linggo. Sinabi ni Amar Musa, ang tagapagsalita sa kampanya ni Harris, na wala ng pagkakaisa kay Trump at nagbabalik na ang kanyang walang pinatutunguhang mga pagsasalita. Ilan sa mga ipinuntos ni Trump kay Harris ay ang kanyang pagiging prosecutor, California Attorney General, US Senator at Vice President. Isinisi ni Trump kay Harris ang mga issue ng illegal border crossings, inflation, at tinawag siyang radikal sa mga issue ng abortion at gun rights. Sinabi rin ni Trump na si Harris ang pinaka-incompetent at far-left na vice-presidente sa kasaysayan. Inakusahan din niya si Harris na ayaw sa mga Hudyo, bagaman ang asawa niya ay Hudyo. Planong patuloy na isisi ni Trump ang mga polisiya ni Biden kay Harris. Sinabi din nitong kaya umalis si Biden ay dahil natatalo na ito. Ipinagtanggol ni Trump ang kanyang posisyon sa abortion at sinabing bibigyan niya ng karapatan ng bawat estado na magdesisyon ukol dito. Daryl Angeles, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Umabot sa isang kasunduan ang kumpanyang Boeing at Department of Justice ng Estados Unidos tungkol sa panlilinlang nito sa Federal Aviation Administration ukol sa kaligtasan ng 737 Aircraft MAX ng nasabing kumpanya. Mahigit 5 taon ang nakalipas. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Sumang-ayon ang kumpanyang Boeing sa kasunduan na mag-plead guilty ito sa kasong pandaraya ukol sa hindi nito pagsasabi sa mga airline at piloto ng totoo tungkol sa bagong software ng 737 MAX's Maneuvering Characteristics Augmentation System o MCAS na nasangkot sa 2 nakamamatay na crash kabilang na ang Lion Air Flight 610 noong 2018 at Ethiopian Airlines Flight 302 noong 2019 na kung saan 346 na katao ang nasawi. Sa kasunduang ito, kailangang magbayad ng Boeing ng $246.3 million kapalit ng immunity nito mula sa criminal prosecution. 3 taong probationary period na kung saan ito'y mag-e-expire na ngayong taon at mangangakong mag-i-invest sa compliance, quality and safety programs na hindi bababa sa $455 million. Naglabas naman ng isang pahayag ang Boeing na nagsasabing patuloy na pinagsisikapan ng nasabing kumpanya na panatilihin ang transparency sa kanilang mga regulators habang sila ay nagsasagawa ng mga aksyon para mapalakas ang kanilang mga programa. Tinutulan naman ng mga pamilya ng mga nasawi ang nasabing kasunduan. Ayon sa ilang pamilya, hihilingin nila sa korte na tanggihan nito ang nasabing plea deal ng Boeing sapagkat hindi makatarungan ng sweetheart treatment na ibinibigay dito.
Maaaring tanggapin ni U.S. District Judge Reed O'Connor ang nasabing kasunduan sa pagitan ng Boeing at mga prosecutors. O maaari rin naman niyang tanggihan ito na malamang ay hahantong sa bagong negosasyon na naman sa pagitan ng kumpanya at Justice Department ng Amerika. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Hamon ngayon sa 2024 Paris Olympics ang nagpapatuloy na global conflicts at cybersecurity concerns. Ito ang humahataw na balita ni Alvin Soledad. Hataw Balita ngayon. Ang paparating na Paris Olympics ay nagaganap sa isang malalim na pagkakabahabahagi na may patuloy na mga salungatan, matinding kompetisyon ng malalakas na bansa at mga panganib sa cybersecurity. Gaya halimbawa may mga babala tungkol sa mga cyber attack ng Russia at mga kampanyang disinformation na laban sa Olympics. Ang komite sa pag-oorganisa ng 2024 Paris Olympics ay nag-aalala rin tungkol sa mga epekto ng Israel-Palestinian na salungatan. Ang mga tunggalian ng malalakas na bansa at mga kilusang panlipunan na maaaring makapasok sa larangan ng palakasan, tulad na nangyari na sa ilang nakaraang Olympics. Sa kabila ng mga alalahaning ito, tiwala ang mga tagapag-organisa na magiging matagumpay ang mga palaro na gaganapin mula ngayong araw ng Biyernes, July 26 hanggang August 11. Matagal nang hangad ng International Olympic Committee na gawing plataporma ang mga palaro para sa kapayapaan at neutralidad. Ngunit ayon sa ilang tagamasid, ang Olympics ay hindi maiiwasang maugnay sa pandaigdigang politika at mga tensyon. Ang Olympics ay isa ring entablado kung saan naganap ang iba't ibang pandaigdigang salungatan. Isang kilalang halimbawa ay ang boycott of the 1980s saad ni Olivier Bedouin, exhibition assistant sa National Museum of History and Immigration. Ipinagbawal naman ng IOC ang pagsali ng mga koponan mula sa Russia matapos ang kanilang pananakop sa Ukraine, at ipinagbawal din ang Belarus dahil sa suporta nito sa Russia. Ngunit pinapayagan nito ang ilang atleta na makilahok bilang individual sa ilalim ng neutral na watawat. Ang ilang mga atleta mula sa Russia at Belarus ay dumating na sa Athletes Village sa Paris upang makipagkompetensya. Ngunit sila ay kakatawan sa kanilang mga sarili at hindi sa kanilang mga bansa. Ipinahayag ng IOC na sila ay neutral pagdating sa politika at matindi ang pagtutol sa politisasyon sa sports. Ngunit ilang eksperto ang kumikwestiyon sa posisyong ito. Alvin Soledad, humahataw sa balita ngayon. Binigyang pagkilala ng Quezon Provincial Hospital Network Quezon Medical Center ang Members Church of God International o MCGI dahil sa patuloy na pagsasagawa nito ng blood donation drive sa lalawigan. Kalinsabay ito ng ika-100 taong selebrasyon ng pagkakatatag ng Quezon Medical Center sa Lucena City. Si Japet Cablaida, humahataw. Hataw Balita ngayon. Binigyang pagkilala ang stakeholders and employees na nagbigay ng natatanging ambag sa Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center sa Lucena City. Kaalinsabay ito ng isang siglong selebrasyon ng pagkakatatag ng Quezon Medical Center na may temang 100 tungo sa 100 taong kagalingan. Yung singlaki po ng QMC, I know how difficult it is to run a hospital catering every day. It's like 400 to 700 patients, inpatients, hindi pa kasama yung ating mga outpatients. Yung partners, kaya stakeholders night po ito, yung sustainability of operation, hindi natin ma-achieve kung wala po silang lahat, no? We have Members Church of God International, ang dating daan. Kabilang sa pinarangalan ang Members Church of God International o MCGI dahil sa patuloy na pagsasagawa ng mass bloodlettings mula pa noong nakalipas na mga taon. Ang mga kapatid dito,
Talagang full support sila dito sa mabuting adhikain ng ating pagsasama-sama na palaging tinuturo po sa atin. At salamat sa Diyos sa mga kapatid na nakikiisa palagi dito sa ating gampanin na ito. At sana huwag tayong magsawa. Patuloy sana tayong hanggang sa wakas makapagpatuloy tayong gumagawa ng mabuti. Sa kasalukuyan, 4 na beses nakapagsasagawa ng mass bloodletting ang MCGI Quezon Chapter sa loob ng 1 taon upang makatugon sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo sa iba't ibang ospital sa lalawigan. Ang bawat pagkilala na ating iginagawad o igagawad ngayong gabi ay higit pa sa isang pagpapahalaga. Ito ay simbolo ng ating sama-samang paglalakbay, isang misyon maghatid ng abot kaya at mahusay na pangangalagang pangkalusugan. Ang QPHN QMC ay ang kauna-unahang provincial hospital sa bansa na DOH Level 3 at may ISO certification. Japet Cablayda, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nanatili pa rin sa mga evacuation center ang ilang residente sa Taytay, Rizal dahil lubog pa rin sa tubig baha ang kanilang lugar. Si Jolitz Matanga, humahataw. Hataw Balita ngayon. Hindi pa rin makauwi ang ilang residente sa Taytay, Rizal dahil malalim pa ang tubig baha sa kanilang lugar. Tulad na lang ni Arman na dati ay umabot umano sa 1 linggo ang pinakamatagal nilang pamamalagi sa evacuation center. Ang kanyang ikinababahala, wala siyang magiging kita dahil ang kinabubuhay niya ay ang pagiging ice cream vendor. Sa tingin ko, tatagal din to kasi na nakaraan. Matagal-tagal din, pero ito, iwan ko lang, sana di naman kami sana tumagal dito sa evacuation. Yun po, umaasa kami sa mga relief, mga food pack, yun lang po. Ayon sa Taytay LGU, umabot na sa 16 na evacuation centers na mayroong 1,315 na pamilya o 5,752 individuals. Tuloy-tuloy ang kanilang pagmomonitor kasama ng doktor ng munisipyo upang tiyakin ang mga kalagayan ng mga evacuee. Sa ngayon ay wala pang maibibigay ang Taytay LGU kung magkano na ang inabot ng danyo sa nangyaring kalamidad. Jolitz Matangat, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Naaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group ang nasa 9 na individual na sangkot umano sa voice phishing o phishing scam. Si Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita ngayon. Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data, sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang isang opisina sa General Trias City at isang bahay sa Tres Marias City kung saan naaresto ang 9 na suspect noong July 24. Ito'y matapos makatanggap ng sumbong ang PNP-ACG sa mga biktima ng computer-related fraud sa pamamagitan ng voice phishing o phishing scam na kung saan nagpapanggap na bank employee ang mga suspect upang makapambiktima. Nakuha sa mga ito ang iba't ibang registered SIM cards, information and communication technology o ICT devices at script na binabasa ng mga suspect. May nakuha ring bank documents na naglalaman ng bank records, credit card account records at ilang mahalagang personal na impormasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Anti-Cybercrime Group Acting Director, Police Brigadier General Ronnie Francis Cariaga, na hinihingi ng kagawaran ng pakikipagtulungan ng mga financial institution para sa isasagawang investigasyon upang makadibay ang ebidensyang laban sa mga suspect. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ipinagdiwang ng mga taga-Humduan Ifugao Punok Festival kung saan tampok ang hilahan o tag of war na aktibidad, suot ang kanilang katutubong damit sa nasabing probinsya. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Malakas ng yawan ang maririnig sa Hapaw River sa isinagawang selebrasyon ng Punok Festival. Nangingibabaw ang intense ng tag of war o hilahan sa Tagalog at ginuyudan sa Ilocano na nais ipakahulugan ng Punok na salitang Ifugao. Isinasagawa ang aktibidad matapos ang kanilang naging anihan.
Ayon kay Heidi Hermosora, ang tourism officer ng bayan ng Hunduan, laking pasasalamat ng mga residente rito dahil sa maganda at masagana nilang ani. So yung tourism implication niya, as you can see ngayon, dahil sa pagdami ng bisita namin, of course ang una naapektuhan isa ang aming mga homestay accommodations. Ngayon, fully booked actually yung tatlong accommodation namin dito na nag-register. So yun pa lang makikita mo na at least may naitutulong siya economically sa mga tao dito. Pero hindi gaya ng nakasanayang tug of war, isang matibay at mahabang kahoy na binalot ng pinatuyong tangkay ng palay at baging ang gamit. Ang Punok Festival actually is the last rice cycle here in Hungduan. Ito po, pinagdiriwang po namin ito during the month of July and August. Ito po yung ordinance na ginawa namin sa munisipyo and it is funded by our local government. For my observation for this festival, syempre it's my first time. Maganda siya. And hindi ko expect yung ganitong klaseng tradition nila. And at least yung pinuntahan ko din dito, madami akong nalaman regarding sa Ifugao culture and their tradition. Itinuturing ang Punok bilang isang tangible cultural heritage of humanity ng UNESCO noong 2015. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang art exhibit ang binuksan sa probinsya ng Camarines Norte na ang mga pangunahing tampok na likhang sining ay gawa ng mga bata. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Hindi bababa sa 100 na mga artwork na gawa mismo ng mga bata ang ibinibida ngayon sa isang art exhibit sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Iba't ibang mga tema at mga arts concept na gawa mismo ng mga bata ang makikita sa lugar gaya ng nature, anime, portrait at history. Karamihan dito ay gawa sa charcoal at acrylic painting. Ayon sa Museo Bulawan na siyang initiator ng art exhibit, ang mga young artist na lumahok doon ay mga batang sumailalim sa kanilang libreng art workshop. For more than 2 decades, ginagawa itong workshop na ito kasi unang-una, ang office po namin is a cultural office. And gusto pong, ang pinaka-main goal po ni Sir Abel is magtanim ng kultura sa mga kabataan. Hindi lang po dun sa values, pati na din po yung sa arts na gusto niyang linangin kung anong meron ang mga bata. Layon ng aktibidad na maitawid sa bagong henerasyon ang kahalagahan ng sining sa ating lipunan. Tinutulungan din ito na mabigyan ang mga young artists na magkaroon ng venue para ipakita ang kanilang husay sa paggawa ng mga sining. Pag-painting ay hindi naman madalian. So yung patience, tapos yung pagiging malikot ng kailang imahinasyon, kung paano nila tinitingnan yung isang bagay tapos ilalapat nila sa canvas, yun yung mga natututunan, mga importanteng dapat nandun sa bata. Labis naman ang sayang naramdaman ng mga batang lumahok sa exhibit. Full support at super proud din ang mga magulang sa hilig ng kanilang mga anak. Masaya po. Pagpinta po ng mga bulaklak, ng apple, tapos iba po, mga marami pa po. Kasi yung sining kasi mas maganda libakan ng bata kaysa sa gadget. Matatagpuan ang art exhibit sa isang kilalang mall sa bayan ng Daet at tatagal ito hanggang July 26. Brian Baldarahe, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isinagawa sa Camp General Simeon Ola ang Pamilya ng Police Program o ang Family Day ng Police Regional Office 5 sa Bicol Region. Iba't ibang serbisyo ang hatid ng aktibidad kung saan kasama sa services na ipinagkaloob ng pamunuan ng Police Regional Office 5 ay ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinic. Si Ryan Salatandol, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Ginanap ang Pamilya ng Police Program o ang Family Day para sa lahat ng kawani ng Philippine National Police at kanilang mga dependent sa Camp Brigadier General Simeon Ola sa Legazpi City, Albay.
Iniukol ang programang ito ng pambansang pulisya para sa mga police officer, hindi lamang para itaas ang moral ng mga ito, kundi para ipakita rin ang appreciation ng PNP sa pamilya ng mga nagpapanatili ng katahimikan sa bansa. Pagtutulungan ng national government agencies, mga stakeholders ng Philippine National Police para nang sa gayon magbigay ng serbisyo hindi lamang sa mga dependents ng PNP bagkus doon sa mga karatig na barangay na gusto mag-avail ng serbisyo ng gobyerno. Ito ay parang nag-reach out yung mga government agencies nang sa gayon hindi na sila mahirapan pumunta sa mga opisina, dito na po mismo pumunta sa kampo. Isa si Police Officer Michelle Ruaring at kanyang mga anak sa mga naka-avail ng serbisyo ng Philippine Identification System o PhilSys at ng Philippine Statistics Authority o PSA, kung saan nakapag-apply ito ng Philippine National ID at nakakuha ng PSA certificate. Napaka malaking tulong po, advantage po sa mga beneficiary ng PNP kasi po yun na nga, mas napadali po yung pagkuha nila ng mga ganito pong services po. Masaya namang nakilahok ang mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa mga kawani ng pulisya at kanilang mga mahal sa buhay. We're offering yung PhilSys registration, yung national ID, and then at the same time po, nag-offer din po kami ng services po about sa civil registry documents daw. So, pwede sila mag-avail or ng mga civil registry documents like birth certificate, marriage contract, SENOMOR, and death certificate, the services to the public. So, mas pinalapit na namin siya. So, itong kind of activities po na nakipag-coordinate po kami sa PNP. So, nakakatulong talaga ito sapagkat dinadala na po namin yung services na hindi na nila kailangan pumila pa po doon. Kasama rin sa mga national government agency na nagserbisyo sa Family Day na ito ng PNP ay ang Department of Agrarian Reform at DENR na namigay ng mga libreng seedlings. Di rin nagpahuli ang Members Church of God International o MCGI sa ganitong mga gampanin na pagtulong sa kapwa. Isa ang MCGI sa mga nakiisa sa ginawang Family Day ng Philippine National Police dito sa Bicol Region upang maserbisyuhan ng libreng dental and optical services ang mga PNP personnel at kanilang mga dependents. Kapag avail kami sa mata, pag-check up ng mata, nalisan din sila ng salamin. Ang masasabi ko lang sa kanila is maganda yung service nila. Naman po yung nila, malakad ng nila. Dala ng MCGI ang Mobile Dental and Optical Clinic na nakapagbigay ng serbisyo sa mga pulis at kanilang mga mahal sa buhay. Nagbigay din ng free reading glasses at libreng gamot ang grupo upang makatulong ng lubusan sa mga dumalo. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na tayo po ay maging bahagi ng kanilang programa, yung kanilang Family Day sa araw na ito. Sana kahit papaano makatulong tayo sa kanilang pamilya sa mga kapulisan sa dakong ito. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Umabot na sa mahigit 600 ang active wildfire sa Western Canada. Oil production companies nangangamba na maapektuhan ng wildfires na ito. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita ngayon. Jenny, ano naman ang kalagayan ng mga residente malapit sa wildfire? Yes, Sherwin, nasa 25,000 na residente at mga bumibisita sa Jasper, Alberta ang nag-evacuate na noong Martes, July 23, dahil sa pagkalat ng wildfires. 19 evacuation orders at 29 evacuation alerts naman ang ibinaba sa probinsya ng British Columbia na katabing probinsya ng Alberta. May 433 active wildfires ang naitala sa British Columbia at 176 active wildfires naman sa Alberta. Ayon sa Provincial Wildfire Agency, ngayong linggong ito ay tumama sa British Columbia ang 58,000 lightning strikes na naging sanhi ng pagdami ng wildfire sa lugar. Samantala, gumagamit naman ng sprinklers ang government-owned oil production company na Trans Mountain Pipeline
upang hindi maantala ang production nito ng krudo. Ang ibang oil production companies naman ay nagsagawa rin ng safety measures dahil sa paglapit ng wildfire sa kanilang mga kumpanya. Balik sa iyo, Sherwin. Jenny, ano naman ang planong gawin ng oil production companies kapag lumala pa ang wildfire sa kanilang lugar, Jenny? Sherwin, yung ibang oil companies ay nagsimula ng umaksyon dahil lumalapit na sa lugar nila yung wildfires, no? Binawasan na nila, halimbawa yung Imperial Oil, binawasan na nila yung mga non-essential workers na nagtatrabaho sa Northern Alberta na site at tuluyan naman sila nakamonitor sa wildfire situation doon. Maging ang Suncor, na second largest oil company dito sa Canada, ay pareho ng ginawa ng Imperial Oil na nagbawas na rin ng non-essential workers sa site. At pati yung kanilang production ay pansamantalang binawasan. Sherwin. Okay, maraming salamat Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan naitala ang worst air quality in the world noong nakarang taon dahil sa wildfires. Naglabas ng holiday closure notice ang Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver para sa buwan ng Agosto. Maghahandog ng consular outreach mission ang Philippine Embassy sa New Delhi para sa ating mga kababayan sa Chennai, India. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Naglabas ng holiday closure notice ang Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver para sa buwan ng Agosto ng taong ito. Sarado ang pasuguan sa August 5 araw ng Lunes para sa pagdiriwang ng British Columbia Day at sa August 26 araw din ng Lunes para naman sa paggunita ng Philippine National Heroes Day. Kung kayo ay may emergencies sa mga araw na ito ay tumawag lamang sa numero ng duty officer sa 1-604-653-5858 at para sa iba pang impormasyon ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Konsulado ng Pilipinas sa Vancouver sa facebook.com/PH in Vancouver. Maghahandog naman ng Consular Outreach Mission ng Embahada ng Pilipinas sa New Delhi para sa ating mga kababayan sa Chennai, India at mga karatig na estado nito. Gaganapin ito sa August 4, 2024 araw ng Linggo mula alas 9:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa iba pang karagdagang impormasyon at kung kayo ay nais na mag-register, ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa India. Magsasagawa naman ng session ng Embahada ng Pilipinas sa Germany patungkol sa Capital Kabayan or kung paano gawin ng stock investing para sa ating mga kababayang OFW sa bansa sa July 27, 2024 araw ng Sabado. Magpapasimula ito ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kung kayo ay nais makibahagi sa session na ito, ay mag-register lamang sa pamamagitan ng pagbisita sa link na makikita sa official Facebook page ng Embahada ng Pilipinas sa Germany sa facebook.com/PH in Germany. Samantala, inaanyayahan naman ng ating mga kababayan sa Chicago para sa gaganaping book signing and reading with Mia Manansala ngayong darating na August 9, 2024 araw ng Biyernes. Gaganapin ito sa Konsulado ng Pilipinas sa Chicago ng alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Limitado lamang ang slots na available para sa event na ito, kaya't kung kayo ay interesado, ay mag-register lamang sa cultural@chicagopcg.com. Lynn Perez, umahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan Kapitulo 8, Talatang 33. Mangakinig kayo ng turo at kayo'y mga pakapantas at huwag ninyong tanggihan. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-26 sa buwan ng Hulyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Friday morning, July 26, 2024. Mula dito sa Maryland, USA, ako po si James Bontuyan. Ako naman si Bert Cerudo mula dito sa Dubai, United Arab Emirates. At dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.